Sumapit na ang gabi, at mahimbing na natutulog sila Victor, at si Abel, at sa loob naman ng karwahe natutulog si Olivia. May naglalakad, at papunta ito sa karwahe nila Damian. Hinugot nito ang kanyang espada. Hindi naman ito namamalayan na nasa puno pala si Damian, at sinasabi ni Damian na akala niya mababali na ang leeg niya sa kahihintay. Ito pala si Jax, at bigla nitong pinutol ang sanga ng puno, at nahulog dito si Damian, at sinasabi nito na ito ba ang kayang gawin ng middle class. Mabilis silang mag-react. Tinatanong ni Jax kung alam niya bang sinusundan niya siya? Nilabas ni Damian ang spirit heart at sinasabi nito na syempre naman. Alam niya rin na ito ang kanyang layunin. Sinasabi ni Jax na gaya ng inaakala niya. Siya ang may hawak ng spirit heart. Sinasabi ni Damian na syempre naman. Siya ang nanalo sa tournament na ito, di ba? Tinatanong ni Jax kung paano niya nalamang gusto niya yon. Nakangiting sinasabi ni Damian na simple lang. Kung ang layunin niya lang ay gawin ang kasal nina Jackson Carter at Lady Olivia, hindi sana siya naging ganoon ka-obsessed na pagpanalunin ang hayop na si Jackson. Umabot pa siya sa puntong gumamit ng mapanganib na itim na mahika. Ang tunay niyang layunin sa simula pa lang ay ang premyong ibibigay sa mananalo. Grabe! Sakto ang hula niya. Tinutok na ni Jax ang kanyang espada at naglabas na ito ng kanyang aura, at sinasabi nito na ayos lang sa kanya. Akala niya hindi magiging madali ang muling pagpasok ng palihim, lalo na't nagkalat sa kung saan-saan ang mga hayop na yun ng simbahan. Mabuti na lang at sinundan niya siya, just in case. Ang kailangan niya na lang gawin ay patayin siya at kunin yun. Napangisi si Damian at sinasabi nito na talaga ba? Kung sa tingin niya ay kaya niya. Kinuha na din ni Damian ang kanyang espada at sinasabi nito na subukan niya ito. Agad-agad naman sumugod si Jax, at hinaharangan naman ito ni Damian. Muntik nang tinamaan si Damian, pero agad din niya naman ito na block, at napatalsik ito sa malayo. Sa isip-isip ni Damian na kahit nasa hanay siya ng middle class, nasa pinakamataas na antas ang taong ito. Walang nasasayang na galaw, at matatalim ang kanyang mga pag-atake. Sinasabi ni Jax na nakakagulat ito. Hindi niya akalain na kaya palang salagi ng isang hamak at isang low class ang mga pag-atake niya. Pero hanggang dito na lang siya. Gumalaw na si Jax, at nalaman naman agad ni Damian ang galaw nito, at sinasabi nito na ito ay Phantom Sword Art. Sinasabi ni Jax na kumusta. Talagang kahanga-hanga, di ba? Ito ang sword art ng isang sword master na muli niyang binuhay sa paglipas ng kanyang buhay. Lahat ng espada niya ay peke pero totoo. Gamit ang kanyang mga pandama, hindi niya man lang matutukoy kung alin ang orihinal. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niyang kamangmangan. Damian Haxon. Sumugod na ito at sinasabi nito na mamatay na siya. At ginamit nito ang illusory shadow strike. Kumislap ang mga mata ni Damian, at naglalabas ito ng aura, at pinakawala niya ito. Lalo pang lumalakas ang pinakakawalang nitong aura, at hindi naman makapaniwala dito si Jax, at ang lahat ng kanyang shadow ay nawala, at nagtataka at sinasabi nito na imposible ito. Ito ang galaw na hamarang sa espada ni Jackson noon. Sinasabi ni Damian na seryoso ba siya? Gumagawa siya ng malaking eksena dahil sa isang sword art na wala namang espesyal. Sinasabi ni Jax na ano? Anong ibig niyang sabihin na walang espesyal? Tinatanong ni Damian kung ganito ba ito ginagawa? Gumalaw na si Damian at ginaya nito ang ginawa ni Jax na teknik, at nanlaki naman ang mga mata nito sa gulat. At hindi naman ito makapaniwala na mas marami pa ito kaysa sa ginawa niya, at ginaya niya ang Kagebushan teknik ni Naruto. Nagtataka at nanginginig at tinatanong ni Jax na kung paano niya nalaman ang illusory shadow strike. Sinasabi ni Damian na siguro, sinubukan niya lang gayahin siya at gumana naman ito. Sumisigaw at sinasabi nito na ano? Kinopya niya lang ito at gumana? At batid nito na mula bata pa siya. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang henyo. Pero, sa sandaling nakatagpo siya ng isang tunay na henyo, gumuho ang kanyang maling akala sa isang iglap. Nakaupo na hingal,
at sinasabi nito na imposible ito. Paano niya siya natalo ng ganoon kadali? Napaisip lang ito, at sinasabi nito na siguro, inatake lang niya siya at gumana naman ito. At sinasabi pa nito na hindi siya tunay na henyo. Higit lang siya ng kaunti sa karaniwan. Malamang noong nagsimula iyon. Para makabawi sa kakulangan niya sa talento at para humabol sa mga taong tinatawag na henyo. Naghanap siya ng mga secret potion at ng mga pamamaraan ng mga dalubhasa. Kung ang kapalit nito ay ang paglakas, wala siyang pakialam kung anong mga pamamaraan ang gagamitin niya. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, sa wakas ay nakaabot din siya sa middle class. Sa kasalukuyan, galit na sinasabi ni Jax na kailan lang niya natutunan ang teknik na yun, matapos ang habambuhay na paghihirap para lumakas. At kinopya niya lang yun. Sinasabi ni Damian na walang kwenta naman. Sayang lang naman ang paggamit ng mana. Sumisigaw at sinasabi nito na kinopya niya lang yan. Mga hayop sila, lagi niyo na lang ginagawa yan. Sa isang iglap, pinutol ni Damian ang ulo nito. At casual lang ito naglalakad, at tinatanong nito kung ano ba talaga ang pinagsasabi niya. Huwag niyang subukang gawing bida ang sarili niya gamit ang kaawa-awa niyang pinagmulan. Dapat na siyang matulog. Sinasabi ni Damian na tama, pagkatapos pumatay ng kalaban, dapat niya silang i-farm. Tingnan nila kung mayroon silang anumang kapaki-pakinabang. Pagkalipas ng 1 buwan, makikita dito na nakasuot si Olivia ng pangbahay, at naglalaba ito. Sinasabi ng isang katulong na mahal na binibini, dapat nilang ipaubaya sa kanila ang ganyang uri ng mababang gawain. At batid ng isang katulong na tama siya, mahal na ginang. Nakangiting sinasabi ni Olivia na ayos lang. Kaya niya nang gawin mag-isa ang ganito karami. Tinatawag siya ng kanyang mother-in-law, at sinasabi nito na iwanan niya na yan at pumasok siya sa loob para magpahinga sandali. Napansin naman ito ni Olivia at lumapit ito, at tinatanong nito kung saan sila pupunta. Sinasabi ng kanyang mother-in-law na nabalitaan niyang nagdadalang tao ang asawa ng kabalyerong tagapangalaga ng kwadra na si Silans. Dapat niya siyang dalawin. Sinasabi ni Olivia na talaga. Napakagandang balita yan. Paano kaya kung magdala sila ng pagkaing makakatulong sa kanyang paggaling? Sinasabi ng kanyang mother-in-law na magandang ideya yan. Sasama rin ba siya sa kanya, Olivia? Nakangiting sinasabi ni Olivia na oo naman, ina. At napansin niya kahapon na medyo luma na ang mga talam ng windmill. Sa tingin niya, mainam na ipaayos na ang mga ito bago dumating ang taglamig. Sinasabi ng mother-in-law nito na ganoon ba? Sasabihin nila yan sa asawa niya mamaya. Pinagmamasdan naman nila Damian at ang Viscount, silang dalawa sa bintana. Sinasabi ng Viscount na pakiramdam niya ay mas naging madali na ang pamamahala sa teritoryo dahil kay Olivia. Sinasabi ni Damian na oo. Maging ang mga katulong ay nagpapasalamat na labis na nag-uukol ng pansin ang kanyang hipag. Sinasabi ng Viscount na napakabilis niyang mag-adjust. Noong una niya siyang nakilala, talagang nagulat siya. Personal na dumating ang anak na babae ng isang konde, dala ang kalahati ng teritoryo ng kanyang pamilya. At ipinahayag niyang pakakasalan niya si Abel. At sa loob lang ng 1 buwan, natural siyang nakibagay bilang miyembro ng kanilang pamilya. Napapangiti ang Viscount, at batid pa nito na talagang kahanga-hanga ang babaeng yan. Dahil kay Olivia, napahiya at nawala ang kayabangan ng mga taong dati ay minamaliit ang pamilya nila sa mga pagtitipon. Talagang isang malaking biyaya siya. Maiba sila Damian. Dapat na din ba siyang magsimulang maghanap ng kapareha? Sinasabi ni Damian na pasensya na. Biglaan naman yan. Biglang tinanggal ng Viscount ang kurtina, at sinasabi nito na hindi naman ito biglaan. Medyo sumikat na siya kamakailan, kaya sunod-sunod ang mga dumarating na alok para sa matchmaking mula sa iba't ibang panig. Tingnan niya ang listahang ito. Anong klaseng babae ang gusto niya? Nagulat naman si Damian at pinagpapawisan nito, at sa isip-isip nito na kaya pala tumawag siya sa kanya pagkagising niya. Para pag-usapan ito?
Nakangiting sinasabi ni Damian na ama, pasensya na, pero sa tingin niya ay masyado pang maaga para sa kanyang pag-aasawa. Sinasabi ng Viscount na matalinong bagay yan. Sandali, hindi, ano ba ang pinagsasabi niya? Maaaring may tinatawag na pagpapakasal ng sobrang huli, ngunit walang tinatawag na pagpapakasal ng sobrang aga. Higit sa lahat, kailangang manirahan ng isang tao sa iisang lugar upang magkaroon ng katatagan. Noong bata pa siya, tinanggihan niya rin ang lahat ng mga dalagang naghahabol sa kanya at pinili niya ang nanay nila. Anyways, dapat magmadali na rin siya makahanap ng mabuting tao. Magpapakasal na ang nakababata niyang kapatid. Kung siya naman, bilang nakatatanda, ay mananatiling mag-isa, hindi ito magandang tingnan sa paningin ng iba. Biglang tumalon si Damian sa bintana, at sumisigaw ang kanyang ama, at binabanggit nito ang kanyang pangalan. Sinasabi ni Damian na ama, malayo pa ang panahon ng Kapaskuhan. Dahil ito ang uri ng pangungulit na naririnig niya tuwing sasapit ang mga kapistahan at nagtitipon-tipon ang pamilya. Malayo na si Damian sa kanyang bahay, at sinasabi nito na hindi niya inaasahan na biglang babanggitin yun ni ama. Ang pagpapakasal niya. Napapangiti naman si Damian, at sa isip-isip nito na hindi niya man lang naisip ang ganoong bagay, kahit sa mga panaginip niya. Napatahimik si Damian at napaisip ito ng malalim, at napahinto ito, at sa isip-isip nito na tsaka, ang pag-aalala tungkol doon ay isang maluho para sa isang katulad niya sa unang lugar, kahit ginawa niya ang lahat ng yun sa ilalim ng pamumuno ni Dorgo. Mga tao na pinatay niya. Mga anak o kapatid ng kung sino man. Gamit ang kanyang sariling mga kamay. Isang mamamatay tao na tulad niya. Hindi karapat-dapat sa ganoong uri ng kaligayahan. Napakagat ito ng kanyang ngipin, at sa isip-isip nito na higit sa lahat, kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon. Papatayin niya muna ang hayop na yun na si Dorgo. Nilabas ni Damian ang isang libro at tinignan niya ito, at sinasabi nito na pampakalma sa labis na pag-aalboroto. Isa itong bagong teknik sa paglinang ng mana na nakuha niya matapos talunin si Jax Noir. Sa halip na ang karaniwang paraan ng paglinang kung saan nakaupo ang isa, tulad ng sa teknik ng mapanirang enerhiya, at sumisipsip ng mana. Isa itong kakaibang teknik na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng mana habang iginagalaw ang kanyang katawan. Medyo mahirap ang prinsipyo nito at maliit lang ang dami ng mana na maaari niyang maabsorb, mga bagay na maituturing na mga kahinaan. Pero kung pagsasamahin niya ito sa mga kasalukuyang pamamaraan, baka makabuo siya ng isang bagay na talagang maayos. At bukod pa riyan, kung lubusan niya ring maaabsorb ang spirit heart. Siguradong magiging mas malakas siya sa bilis na hindi ka panipaniwala sa loob ng maikling panahon. Sige, mag-uunat na ba siya ng katawan? Natigilan at napakunot ng mga mata si Damian, at may biglang tumawag sa kanya. Ito pala si Victor at sinasabi nito na Young Master. Young Master, may panauhing dumating upang makita sila. Dismayadong tinatanong ni Damian kung paano niya nalamang nandito siya. At tinatanong nito kung sinong bisita naman ang dumating. At sa isip-isip nito na sa paano man, tila may masamang pahiwatig ito. Dumating na sila sa bahay nila, at pumasok na siya sa isang pintuan, at nakita nito si Agnes na naghihintay. At sinasabi nito na matagal-tagal na rin, Damian. Sa isip-isip ni Damian na tama nga ang akala niya. Sinasabi ni Agnes na pasensya na sa bigla niyang pagdating. Sinasabi ni Damian na sige, walang problema. At bumubulong ito at sinasabi nito na simula ngayon, huwag na nila siyang hanapin dito, ha? At tinatanong nito kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta dito. At sa isip-isip nito na hindi siya mukhang narito para sa isang bagay na walang gaanong halaga. Sinasabi ni Agnes na ang totoo. Sa tingin niya ay kailangan niyang humingi sa kanya ng isang mahirap na pabor. Nagtataka naman dito si Damian at tinatanong nito kung ano naman itong mahirap na pabor. Napaisip saglit si Agnes, at sinasabi nito na nakumpirma na nila ang lokasyon ng piitan ng hayop na yun na kumokontrol ng mga bangkay.
Sinasabi ni Damian na isang kumokontrol ng mga bangkay. At sa isip-isip nito na nahanap nga nila siya matapos sabihing sinusubaybayan nila siya. Biglang hinawakan ni Agnes ang kamay ni Damian at sinasabi nito na kaya nga siya nagtatanong. Nakikiusap siya Damian. Ipapahiram niya ba sa kanila ang kanyang lakas? Para parusahan ang masamang puppeteer ng mga bangkay na yun.